Alam naman natin na ang mga bata ay medyo pihikan talaga pagdating sa mga pagkain. So basically, mahirap silang pakainin. Kung mahina o hindi nakakakain ng mga bata ng maayos, ay baka naman ay kulangin sila sa nutrisyon na kailangan nila araw-araw. May mga factors din naman kung bakit nawawala ng gana yung mga bata kumain. Tulad ng pagkakaroon ng sakit, kahit naman tayo na matatanda na ay nawawalan din talaga tayo ng gana kung tayo ay may trangkaso at lagnat. Maaari rin dahil sa stress, sa mga gamot na iniinom tulad na antibiotics at pain relievers, kung may bulati sa tiyan, pwede rin naman dahil sa junk foods na kinakain nila o mas nasanay sila kumain ng mga ganyang pagkain, ang tendency ay nabubusog sila agad at di na nakakain ng tamang pagkain. Pero kadalasan para sa mga bata ay dahil din talaga sa sila ay picky eaters o namimili ng pagkain. So sa video natin na to ay magbibigay tayo ng tips paano nga ba ma-encourage ang mga bata kumain at pag-uusapan din natin yung mga magandang vitamins na pampagana kumain para sa kanila. O bago tayo magpatuloy, huwag nyo naman munang kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga future video uploads ko. Ako nga pala si Jasper, expert ako pagdating sa gamot dahil ako ay isang registered pharmacist. So ano nga ba yung magandang vitamins na pampagana kumain para sa mga bata? Ito yung mga multivitamins na may baclizine or buclizine content. Pwede rin yung may lysine na content. Ang mga brands sa market na mabibili sa butika na may buclizine content ay ang Propan Syrup, Apetazone Syrup at Pediafortan Syrup. May mga generic na multivitamins with baclizine syrup na available rin naman na mas cheaper kasi medyo may kamahalan talaga kapag may baclizine, yung content ng isang multivitamins. Itong mga multivitamins na may baclizine content ay RX yan, so ibig sabihin, kailangan ng reseta bago makabili nito. Kaya naman nire-require yung reseta dito kasi nga hindi naman pang matagalan yung paggamit ng multivitamins with baclizine. So usually isang bote or dalawang bote na tumatagal ng 1 or 2 buwan and then nagsiswitch na sa ibang multivitamins. Ang mga multivitamins naman na maaaring makatulong din para ganahan kumain ng mga bata nang hindi na kinakailangan ng reseta ay yung may lysine na content. So, multivitamins with lysine. So, ang halimbawang brands na available sa market or sa mga drugstore ay Crucible Syrup, yung NRA+, Nutroplex, Apibon Kid Syrup, at iba pa. So, may mga generic din na available na multivitamins na merong lysine na content. So, syempre, hindi natin pwedeng pagsabayin yung multivitamins with baclizine and multivitamins na may lysine. Kasi pares na rin naman silang multivitamins. And then, yung baclizine ay mainly ginagamit yan bilang antihistamine at antiemetic. So, ibig sabihin, ginagamit para sa allergy at pagsusuka. Pero, ginagamit din natin yung ibang effect nito bilang pampagana kumain o appetite stimulant para madagdagan ng timbang. Syempre, para mas maging masigla ang bata dahil sa mas nakakuha sila ng nutrients na kailangan nila. Itong mga multivitamins na to, Propan Syrup, Apibon at Pediafortan Syrup, ay kinakailangan ng reseta katulad ng nabanggit natin kanina dahil hindi rin naman talaga long-term yung paggamit ito. So, after maubos yung 1 o 2 bote, depende sa nireseta ng doktor, ay kadalasan nag-switch na sa ibang multivitamins na walang baclizine content. Maaring uminom ng multivitamins with baclizine yung mga batang 2 taong gulang hanggang 12 years old. Iniinom din ito pagkatapos kumain para hindi sumakit yung sikmura ng iinom nito. Nasa packaging din naman kung gaano karami yung tamang pag-inom nito. Usually, kapag 2 to 6 years old, 1 kutsarita o 5 ml lang kada araw. Kapag 7 to 12 years old naman ay 1 or 2 kutsarita hanggang 1 kutsara 1 beses kada araw lang. So around mga nasa 10 to 15 ml yon. So maganda kung sa gabi pagkatapos kumain ng gabihan dahil nakakaantok yung multivitamins na mayroong baclizine content para diretso na rin yung pagtulog ng mga anak nyo. And then common na side effects ng gamot na may baclizine ay pagsakit ng sikmura. Kaya nga mahalaga na inumin ito pagkatapos kumain para maiwasan yung pagsakit ng sikmura. So, nakakaantok din itong vitamins na to kaya maganda sa gabi inumin. Maaari rin makaranas ng panunuyo ng labi or ng bibig o yung tinatawag na dry mouth at iba pa.
Kaya mahalagang i-observe rin natin ang effect ng vitamins na ito sa ating mga anak. Again, ang pag-inom ng Baclizine na multivitamins ay hindi pang matagalan. Kapag naubos na yung isa o dalawang bote ay kadalasan nagsiswitch na sa ibang multivitamins tulad ng multivitamins with iron naman o ng vitamin B complex. Kung hindi epektibo ang pag-inom ng multivitamins, magandang magpakonsulta sa doktor o ipa-check up na ang inyong mga anak kasi baka mamaya naman ay may bulati na rin pala sila sa tiyan. Kasi yung mga parasites na yan na naninirahan sa ating katawan ay maaaring makihati sa nutrients na dapat na-absorb sana ng katawan ng bata. Siyempre, para mabigyan din ng appropriate medications para mailabas ang bulati sa tiyan. Ngayon, ano-ano naman yung mga techniques para mas ganahan ng ating mga anak kumain kahit na hindi umiinom ng vitamins? Siyempre, aside sa pag-inom ng vitamins, unang-una na dyan, makakatulong ang pagkakaroon ng physical activity para sa mga bata. Kung pagod ang mga bata, ay mas mabilis kasi silang magutom. Pangalawa, nakakatulong ang pagkain ng prutas para mas ma-increase ang kanilang appetite. Pangatlo, magluto rin ng paborito nilang pagkain pero syempre diskartehan nyo para mas maging healthy ang kanilang kinakain tulad ng pag-incorporate ng gulay nang hindi nila napapansin o nahalata sa kanilang kinakain. Pang-apat, gumamit ng mga kulay na plato at may mga design na kutsara at tinidor. Lagyan din ng shape halimbawa yung kanin na pine-prepare para mas ganahan sila kumain. Pang-lima, huwag sanayin ang bata sa paulit-ulit na pagkain. Magandang i-introduce ang iba't ibang uri ng pagkain tulad ng prutas, ng gulay, ng karne isda at subukang maghanda ng recipe na maaari nilang magustuhan. Pang-anim, mahalagang magkaroon ng regular na oras ng pagkain, like i-maintain ang regular schedule ng pagkain ng mga bata para masanay ang katawan nila sa oras ng pagkain. Another technique, pang-pito, magbigay lang ng maliit na portion ng pagkain para di naman ma-overwhelm yung mga bata sa maraming pagkain na sa unang tingin pa lang nila na ayaw na nilang simulan yung pagkain nila dahil ay napakarami. Siyempre, kasama na rin dito na maging mabuting halimbawa tayo sa pagkain ng masustansyang pagkain kasi gusto nga natin na masanay yung mga bata kumain ng gulay pero ikaw mismo ay di kumakain ng gulay. Dapat nakita tayo ng mga batang kumakain ng gulay at ipakita rin natin na masarap ito. So, wag natin ipakita na kapag kukuha tayo ng ulam, ay pipiliin nyo lang yung kinukuha ninyo o di kaya naman ay habang kumakain kayo, kasama ang mga bata ay hinihiwalay nyo sa pinggan nyo yung gulay. So, hindi magandang halimbawa yun para sa kanila. Kasi nakaka-apekto rin kasi sa mga bata yun na baka matulad lang din sa inyong mga anak. Ganun na rin na wag maging masyadong istrikto sa pagpapakain. Huwag pilitin ang bata na ubusin lahat ng pagkain na nasa plato. Kaya nga dapat maliit na portion lang muna ang ibigay natin na kaya nilang ubusin. And then, syempre, i-praise natin yung bata na, wow, ang galing na ubos mo yung pagkain. May mga ganong tipo. And then, tsaka na lang tayo magdagdag kapag yung bata mismo ay nangihingi ng pagkain. So, I think yun lang. Kung meron kayong katanungan patungkol sa mga gamot, mag-comment lang kayo sa ibaba ng video para ito ay aking matugunan. Sasagutin natin yan pero disclaimer lang, may mga time na nade-delay ako sa pag-reply kasi syempre, may iba rin akong ginagawa at may work din. So, muli as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliing magtanong sa inyong doktor or pharmacist patungkol sa inyong gamot para maiwasan natin yung medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye-bye!